Well, ang topic ko today ay pinamagatan ko pong The Deadly Sin of Greed. 2 Timothy 3 verses 1 to 2. Alam niyo po, napakaganda nitong paalala. Pakinggan niyo pong mabuti. Dito po napakaliwanag na tinuro kung bakit ganito naghihirap at sumasama ang ating mundo. Sabi rito, but mark this, tandaan ito. There will be terrible times in the last days. So bakit po may terrible times in the last days? Kasi ang sabi rito sa sumunod na verse 2, people will be lovers of themselves. And then ang sumunod, lovers of money. Now, kapag nandyan ka na sa stage na yan, ito na po ang magiging katayuan ninyo. Ang kasunod ng lovers of money, and then sabi dito, you will be boastful, proud, abusive, disobedient to your parents, ungrateful, unholy. Ano pa po? Sa sumunod na verse, sa verse 3, inulit po yung tungkol sa love. So magiging ganito po tayo kapag naging lovers of ourselves tayo and lovers tayo ng money. Sabi rito, without love, unforgiving, yan ang mangyayari. Slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good. So maliwanag po na sinabi rito o sinasabi rito na ang mga tao sa huling araw, kapag hindi nila o natin binabantayan ng mga babala sa pagkamakasarili at pagmamahal sa money o pera, well, automatic po, hindi natin namamalayan, nasa atin na pala ang mga katangian na nakakabahala. Well, pinakita rito sa verse 5, having a form of godliness, but denying its power, have nothing to do with such people. Sa Tagalog, in verse 5, pinapakita nilang makadiyos sila, pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Iwasan mo ang mga taong ganito. So, pwede po natin i-check ang sarili natin. Nakikita ba sa buhay natin yung sinasabi dito sa Bible? Di po ba? Para kasing nananalamin tayong lahat po rito. Now, kapag sinamarize po natin ang lahat ng binanggit dito, nakasamaan ng tao, nalalala sa mga huling araw, ito yung natawag na spirit of greed. Kaya una nang sinabi sa verse 2, yung people will be lovers of themselves and lovers of money. Alam ko, ibig sabihin nito. At ito ang iniwasan ko sa buhay. Yung maalipin ako ng pagmamahal ko sa pera. Kaya, tinrahin ko yung sarili ko. Lahat. Na-offer ko sa Lord eh. Alam na ninyo yung istorya ko. Right? Trabaho ko. Fashion designer ako. Everything. Iniwanan ko nung sumunod ako sa Panginoon. Buti, meron akong witness pa rito. Nakuha niya po. Literal. Kaya alam ko ito sinasabi ko. But, grabe naman yung gain na nakuha ko. Kayo yung isa sa mga unang nakakagalak ng puso ko. Kayo po. Yung mga, sige po, bigyan natin ng papuri ang Panginoon. Kasi, kayo yung narinig ko yung sa baba, nagka-clap din sila. Kasi kayo yung the best.
Kaya may ganito. Yun ang inuna ko eh. Diwanan ko lahat. Inuna ko sa kingdom ng God. Talagang naghabulan ko ng tao talaga. At may patotoo ako. At mamaya, by the way, bago mag-end ito, meron pala akong patotoo. Meron akong patotoo. Okay. Excited po ba kayo? Amen. Praise God. Tandaan niyo po, importante tandaan yung mga una. Yung first. Hindi po ba? Kaya kapag sa mga first o una pa lang, hindi natin pinili yung gawin ang tama, tulad ni Adam and Eve, well, sa dulo po nito ay kawalan at kamatayan. At gawa po ng kahinaan ng tao, ayan ang maganda sa Lord eh, gumawa ang Diyos ng mga batas. Look at that. Kaya dapat mahal natin ang batas eh. Kasi wala nang pag-asa yung tao eh. Dapat kinondemn na tayo. Wala nang pag-asa, makasalanan tayong lahat. But look at the goodness of God. Gumawa siya ng batas. Pero para meron tayong susundan. Tapos yung mga tao ayaw ng batas ng Diyos. Kaya nga lahat ng countries may batas eh. Kung hindi, ang gulo. Walang susundan na tama. Right? Okay. Gumawa siya ng batas para maiwasan ang nakakamatay na greed. At nagbigay nga siya ng batas para, susundan o susundin po natin. Right? So, ito po ang isa sa mga na-discover ko, kaya puno ng patotoo ang buhay ko. Masdan niyo po yung sinabi ko, ito ang isa lamang sa mga na-discover ko, kaya puno ng patotoo ang buhay ko. Ito po ay ang pagbibigay ng ikapo o tithe sa church na itinuro sa atin ng Panginoon. So, ang ibig pong sabihin ng tithe ay tenth o ikasampu. Okay. Ito po ay inutos ng Diyos para mapunuan ang hindi lang ang mga needs ng church, kundi para ito mapalago, paano mapalago. Yung tenth ay yung ika-tenth, yan po ay binatas ng Lord, na hindi sa atin yan. Pag kinuha nyo yan, tawag niya, magnanakaw tayo. Malakay 3, right? Ayokong tawagin ako magnanakaw ng Lord. 10% out of 100, kung meron akong 100, to train myself, para hindi ako greedy. Nakuha niyo po? Bait ang Lord, di po ba? So ito po ay inutos ng Diyos para magawa, again, mapunuan ng hindi lang ang mga needs sa church, kundi para ito. Look at this. Hindi lang needs ng church eh. Dapat lumalago po ito. Right? Hindi ito lalago kung wala pong nagbibigay. Isa na ni Pastor Chayan last time di ba? Tingnan nyo dito. Sino magbabayad ng ilaw dito? Sabi ko nga, dapat nga ang pagbibigay natin progressive. Di ba? Progressive. Kasi ang church growth, dapat progressive. Hindi yung okay tayo lang. Di po ba? Amen. Sabi ng Lord, umayo kayo sa buong mundo. Di ba? Spread yung gospel. Kaya nga po, nag-utos ang Panginoon about giving our tithe. Well, sa Bible po, ang tithing ay maliwanag na itinuro at hindi binabago-bago. Both, doon po sa Old and New Testament. Makinig po kayo mabuti. Well, dito po sa Malakay 3, again, Malakay 3, pinakita po ang kasalanan ng mga supposed to be nakakilala na sa Panginoon tulad ng lahi ni Jacob. Ganon pa man, gumawa ang Diyos ng paraan para sila ay makabalik sa Kanya kasi napalayo sila Since alam ng Diyos ang kanilang mga kahinaan, tingnan niyo po ang Panginoon paano siya gumawa. Sabi ng Panginoon, Malakay 3:6a to 10. Tagalog, malakyas.
Sinabi pa ng Panginoong makapangyarihan. Tingnan niyo bungad niya. Ako, ang Panginoon, ay hindi nagbabago. I, the Lord, do not change. Kaya nga, kayong mga lahi ni Jacob ay hindi lubusang nalipol. Tulad ng inyong mga ninuno, hindi kayo sumunod sa aking mga tuntunin. So, hindi sila sumunod sa Lord. Kaya ang daming naging problema nila. And then sabi ng Panginoon, manumbalik kayo sa akin, ang Panginoong makapangyarihan. At babalik ako sa inyo. Return to me and I will return to you, says the Lord God Almighty. Pero, sabi niya pa, tinatanong ninyo, paano kami manunumbalik sa inyo? Magtatanong din ako sa inyo, sabi ng Panginoon, maaari bang nakawan ng tao ang Diyos? Parang imposible. Pero, ninanakawan ninyo ako. At itinatanong ninyo, paano namin kayo ninanakawan? And then sabi ng Panginoon, ninanakawan ninyo ako dahil hindi ninyo ibinibigay ang inyong mga ikapo at mga handog. By the way, pag binasa nyo to, pag pinag-aralan nyo po ang Old Testament, hindi lang ikapo ang hinihingi ng Lord. At madalas, mas malaki pa yung mga love offerings na tinatawag natin o mga handog. Nakuha nyo po. And then sabi niya sa verse 9 hanggang 10, yan ang dahilan kung bakit ko isinumpa ang buong bansa. So imagine po ninyo ang malaking revelation na ito. Ang isang dahilan, kaya nakasumpa ang bansa dahil ang maliit na bahagi natanggap o natatanggap ng tao na pagdudahan pa ang para sa templo ng Diyos. Pero sabi niya, verse 10, hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako. Test me in this, ang sabi ng Lord. Subukan ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan. Look at that. Tingnan mo ang ano ng Panginoon, ha? Paano siya nagsasalita? Test niyo ako. Ako yung Diyos na makapangyarihan. Sinunod niya kagad yun para walang mag-claim ng iba. Siya ang nagpapasubo. Test me in this. Then, ipinagpatuloy niya. Sabi niya, dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapo sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Then, after niya sabihin to, ayan ang maganda sa Lord Nag-promise po siya. Sabi niya, kapag ginawa ninyo ito, padadalan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. Hindi ko papayagang sirain ng peste ang inyong mga pananim o malagas ang bunga ng inyong mga ubas. Tatawagin kayong mapalad ng lahat ng bansa dahil napakabuting tirhan ang inyong lupain. Ako, ang Panginoong makapangyarihan, ang nagsasabi nito. Parang sinasabi niya, sinaselyuhan ko yan. Ako nagsabi niyan. Well, ano pa po ang pinapakita ng Panginoon dito? Una, ang Diyos po ang nag-declare na hindi siya nagbabago. Siya rin ang nagpahiwatig na gusto niya gumaling ang mga nagkasala. Ang pinili ng Panginoon na solusyon sa kanilang panunumbalik sa Diyos ay ibigay nila ang parte na hinihingi niya para sa kanyang templo. Look at that. Para sa kanyang templo. Now, bakit 10% ang hinihingi niya? Sa totoo lang, bakit nga ba, Lord, 10% hinihingi niyo? Well, sabi niya lang sa akin, ang sagot. Sapagkat ang Diyos ang ultimo nakakaalam ng ugat ng maraming kasalanan ng kanyang bayan, ang kasakiman. Kaya dito sa Malakay 3, in-expose po niya ang hindi lang iba pang kasalanan. Pero ang ginamit niya rito para makapanumbalik ang mga sumuway sa kanya ay ang pagbibigay ng ikapo. Bakit ikapo? Yun po ang gusto niya Again, tandaan po natin, bago niya sinabi yan, sinabi niya muna sa verse 6,
Ako, ang Panginoon ay hindi nagbabago. Look at that. Okay, ngayon naman, gusto ko pong linawin ang sinabi naman sa New Testament kung nandito pa rin ang pagbibigay ng tithe. Oh, look at this. Well, ang natuklasan ko po ay, oo, nandun pa. Sa Matthew 23, verse 23. Makikita po ang pagre-rebuke ni Jesus sa mga scribes and Pharisees. Walang sabi niya, sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapag-imbabaw, sapagkat, tingnan niyo ginagawa nila, sapagkat nangagbibigay kayo sa ikapo, ng yerba buena, mint in English, at ng anis, at ng komino, at inyong pinababayaang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan, ang katarungan, at ang paghahabag, at ang pananampalataya. Dapat sana ninyong gawin ang mga ito. At, sabi niya, dapat, ito kinalimutan ninyo eh. Bibigay nga kayo ng ikapo. Ito naman ang nakakalimutan ninyo eh. Diba? Yung justice, nakakalimutan ninyo. Yan yung sinabi ng Lord, pagkahabag, pananampalataya, nakakalimutan ninyo. Unang binanggit na yung mga scribes, again, gusto kong liwanagin yan, and Pharisees ay nagbigay ng ikapo. Kaya lang yung iba pang mahalagang bagay sa kautusan ng Diyos, tulad nga ng law, ng judgment, ng mercy, and faith, ay hindi po nila sinusunod. Kaya sabi ni Jesus, inyong pinababayaang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan. Dapat sana ninyong gawin ang mga ito. At huwag, look at that, at huwag pabayaang hindi gawin yung ibang batas. Yan ang ibig sabihin doon eh. Meaning iba pang mga batas na kasama dito nga po yung binabanggit-banggit pa lang na pagbibigay ng ikapo. Now, pag-isipan po ninyo ito. Sa dinami-dami ng ibinatas ng Diyos, yun pa bang para sa tithe? Na para panggasto sa kanyang iglesia na siya ang nagpakilalang, look at this, si Jesus ang nagpakilalang, siya ang head of the church. Yun pa ba ang patatanggal niya yung para sa church? Ang church, na tinatawag din niyang His body. Ephesians 1 verses 22 to 23. Ang sabi rito, and God placed all things under His feet, meaning Christ's feet, and appointed Him to be head over everything for the church, which is His body, the fullness of Him who fills everything in every way. Can you imagine si Jesus ang head ng church? Now, ito pa po ba ang pababayaan nating hindi suportahan steadily, consistently, at dapat, sabi ko nga, increasingly, para mapalago pa ng mapalago ang magagawa nito. Well, pakinggan niyo po ang pinaisip sa akin ng Holy Spirit nung alam kong pinapatalakay niya ang tungkol sa tithing na para sa church. Look at this. Pakinggan niyo pong mabuti and concentrate and pray, be prayerful. Ito po yung pinasasabi ng Panginoon na pinaliwanag niya sa akin. Sabi niya, itanong mo ito sa kanila. Bakit kapag katuruan tungkol sa giving of tithe to the church, ang dami-daming umaangal at may iba't ibang interpretasyon? Pero kapag tungkol sa pag-ibig ng Diyos, kahit sa mga nagkakasala, walang umaangal. Bakit kapag pangako na blessings ng Diyos, malakas
ang palakpakan. Kahit yung mga hindi naman sumusunod sa Diyos, tuwang-tuwa at naiiyak pa. Bakit kapag tungkol sa pagpapatawad ng Diyos, lahat ay masayang naniniwala? Bakit kapag ang grasya ng Diyos sa kahit mga nagkakasala ay matatanggap, walang umaangal? Pero kapag sa pagbibigay ng ikapu sa gawain ng Diyos sa kanyang iglesia, marami ang nagagalit. Marami ang may iba't ibang interpretasyon. Marami, hindi na nga naniniwala, nagbibintang pa ng masasama. Kahit yung mga wala namang ginagawa at binibigay na tulong sa iglesia o sa church na miyembro siya. Kapag tinalakay ang pagbibigay ng ikapu, may mga mabibilis na guhusga. Pera-pera lang yan ang sinasabi nila. Business lang yan. Pero pag tungkol sa love and forgiveness of God, hindi naman nila sinasabi na forgiveness lang yan. Grasya-grasyahan lang yan. Blessing-blessingan lang yan. Hindi nila ito sinasabi. Sineseryoso nila ito. Ang palagi nating wina-welcome, ang mga messages na bibigyan tayo ng blessings ng Diyos. May makukuha tayo sa Diyos. May awa ang Diyos. May pagpapatawad ang Diyos. May pagpapatawad at kaligtasan sa Diyos. Bakit sa mga promises ng Diyos, walang angal, walang reklamo, walang nagdududa sa interpretasyon? Pero, yung inutos ng Diyos na 10% para sa church niya, ang daming duda. Kino-question. Nagtatalo-talo. Nag-aaway-away. Nagpaparatang. Hindi naman sila pinipilit ng Diyos o walang sapilitan na sumunod ang ayaw maniwala sa ibinatas niya o ibinatas na niya. Sabi ko sa sarili ko, ayaw kong ilagay sa bingit ng kapahamakan ang kaisa-isa kong kaluluwa sa pagwi-withhold ko lang ng ikapu out of 100% na lahat naman ay nanggaling sa Kanya. Kaya ako humihinga para makapagtrabaho, para kumita, to earn, para ako mabuhay. Bukod pa dyan, si Jesus, para mabayaran ang kasalanan ko sa cross, ang ipinangbayad niya ay hindi 10% lamang, kundi ang buo niyang pag-ibig, ang kanyang buhay. Imagine, yung walang kasalanan ang nagbayad ng kasalanan ko. Bakit po? Para makilala pa siya na magsasave pa ng iba. Kaya, nagbigay siya ng batas na panggastos sa kanyang iglesia. Dahil ang church o iglesia ang inutusan niya para ihayag ang gospel of salvation hanggang may panahon pang natitira. Pero, kapag napag-usapan ng tungkol sa ikapu na ang Diyos ang maliwanag na nagturo, hindi na naniniwala, nagagalit pa, at nang aalipusta pa ang marami. Bakit marami? Ang mga dumadalo sa church. Pero parang hindi mo nakikita ang mga consistent na nangangamusta sa kalagayan ng needs ng church, mga projects ng church.
Hindi nagtatanong o nagkukusa na gustong magtanong, nagkukusa na gustong maging part ng mga gawain sa church. Mga nangangamusta, mga kusa na nagtatanong sa mga leaders ng mga kabigatan sa church. Kung paano makakatulong, nag-iisip ng kusa makatulong sa mga pagod na manggagawa. Pagod. Nagbo-volunteer makiisa sa mga outreaches at iba pang project. Mga tumatanaw, nakikibalita, kung ano pa ang present need ng church. Nag-iisip, gumagawa ng paraan, makaparte sa burden, mapalago at mapalawak ang tinatawag na Great Commission of the Lord Jesus. Siyang nagbigay nito. Nagsasuggest ba na ikakalago pa ng church? Nagpe-pray ba ng walang tigil para makabahagi sa anumang dinadaanan ng church, lalo na ang pagpapalago nito, na lahat ay kasama sa sinabing church, the body of Christ, na kanyang babalikan anytime. Now, kapag po bumalik ang Panginoong Jesus, sa tingin po ninyo, ano po ang madadatnan niyang makikita sa inyo? Imagine niyo po. Ano po ang ginagawa ninyo sa pagbibihis, pagpapaayos, pagpapalago ng kanyang iglesia, at sa pagdating niyang muli? Ang worth po ba niyang lahat ng tungkulin na yan sa mga leaders ay sapat? Ang 10% mula sa kinikita ng lahat na binigyan ng Diyos ng lakas at hininga, kaya nakakapagtrabaho. Ano po ba sa tingin ninyong worth o bagay na price para sa church, para sa body of Christ, na eventually, pakakasalan niya rin at tatawagin niyang the bride of Christ? Ano po ang ipapakita niyo sa Diyos na lahat naman ay nakikita niya at naririnig niya sa lahat ng oras? Naririnig niya sa lahat ng lugar. Paano po natin tinitreat ang church po niya na pinaglayan niya ng buhay niya sa cross? Paano niyo po papatunayan sa Diyos na nakakakita ng lahat at nakakadama ng lahat ang treatment po ninyo sa kanyang iglesia? Pinabantayan niyo ba? Ipinaglalaban po ba ninyo na hindi masaktan ang iglesia niya, ang tinatawag ring His body? Kasama po ba kayo sa pagbabantay, sa pagpapalago nito ng walang tigil, o kayo po ang patigil-tigil kahit sa pagdalo lamang dito? And eventually, i-abandon po niyo ito anytime na gusto niyo. Well, lahat po ay nalalaman ng Panginoon, at iyan din po ang kanyang ipinapaalam sa ating lahat ngayon. Para tayo ay mabuhay na nakakalugod sa Diyos anumang oras. Well, at sa lahat po na maaari pang mag-question tungkol sa tithing, ito po ang pinapaalam ng Panginoong Jesus. Ang ating Panginoong Jesus, imaginin po ninyo siya na banal, perfect, walang kasalanan. Pero, ang kasalanan po nating lahat ay binayaran niya sa cross ng kanyang buhay.
Ang ibinayad po niya, hindi lang 10%, kundi ang buhay niya na buo niyang ipinangbayad sa ating mga kasalanan. Ganyan po niya idinidisplay ang walang katulad niyang pagmamahal sa ating lahat, na inoferan po niya ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa kalangitan. Yan din po ang pinapalaganap natin sa buong mundo. Yan po. Well, at this point, gusto ko pong magtapat sa inyo. Alam niyo po ba, nung unang-una na nabasa ko yung tungkol sa tithing, bata pa lang akong Kristiyano. Ang initial reaction ko po noon, naririnig ako ng Lord ngayon, ang unang reaction ko po noon, sobra akong masaya. Sobra. Ang una kong tithe that time, 30 plus years ago, siguro mga 2,000 pesos. Ano po ang nangyari? Natatandaan ko po yung dati kong shop sa Green Hills na hindi ko po maparenovate dahil wala pa akong funds that time. Nakita ko yung bilis ng pagpo-provide ng Lord para maparenovate ko ito kagad. Batang Kristiyano, wala akong alam. So, tinandaan ko po yun na ganito makapangyarihan ang pagbibigay ng ikapo. Sa lahat po ng nakarinig na ng patotoo ko about giving, hindi lang tithe, kundi anuman ang meron pa ako, ino-offer ko sa gawaing ito. And through the years, na puno ng pagsubok, hindi ko dinamay po na maapektuhan ang pagbibigay ko ng tithe. Even more than 10%. At sa mga trying years ko, hindi ko po, tandaan niyo po to, hindi ko po idinamay ang pagbibigay ko ng tithe. Sabi ko at that time, hindi pa po ako talaga pastor. Nalaman ko lang yon. May kailangan magbigay ng tithe, binigay ko po. Kasi gusto ko ng change sa life ko. Kung anong gusto ng Lord, gusto kong sundin. Kasi meron akong gustong magbago sa buhay ko. Dami kong pinagdadaanan, hindi ko mag-aayos, sobrang dami. Tapos may mga anak ako, hindi ko alam ang future, kahit gusto ko maganda yung future, siya may hawak ng future ng anak ko. Hindi ko alam ano mangyayari. Kanino ako didikit? Kanino ako magpapalakas? Bibigyan ko ng kaluguran? Di yung kaisa-isang Diyos na pinili ko, Diyos ko siya. Bakit hindi ko siya susundin pag mahirap na? Paano ko makikita yung bibigay niya pag hindi ko sinunod? Diba? So isang straight lang. Pag nagawa ka ng decision, si Jesus na nagpakilalang Diyos, kung gusto niyo siya, pag-aralan niyo siya. So sabi ko nga, gusto ko ng change, kaya sumunod ako. Ang nangyayari po, pag Sunday, sabi ko nga, that time, ginawa ko doon sa mga kasamahan ko kasi may little factory kami, garment factory. Ginagawa ko Sunday pa lang. Inaayos ko na yung sasakyan nila eh. Nako niyo po. Kaya pag Sunday, alam ko na, nandun na sila. So, pupunta kami sa church. And then, not only that, nagkakot-takot talaga ng kaluluwa eh. Baby Christian pa lang ako. Sabi ko, gusto ko malaman nila yung nalalaman ko rin. So, ganun po yung ginagawa ko. So, pinili ko pong maging generous. Praise God. Noon minsan po na nag-challenge ang pastor namin, natatawa ako that time, bata pa akong Kristiyano, na magdala ng trays of eggs o trays ng egg. Alam niyo po, ginawa ko. Pinasuyod ko po talaga ang lahat ng market na alam ko para makabili lang ng mga trays ng egg. Sabi nga ni Janice, naalala ko pa, Mami, that time, ang dami talaga nating dala. Sabi niya,
Nag-tray nga nung eggs, no? So, ang dami naming dala sa church. Well, that time, marami pa akong problema, actually. Pero pag sinabi ng pastor, kailangan natin ng mga trays ng egg. Kasi gagamitin parang sa sound proof ba yun? Whatever. Basta may paggagamitan sa church. So sabi niya, ang dami-dami yung pang problema that time. Pero nung sinabi ng pastor namin, kailangan ng mga trays ng egg. Kahit simple attendee pa lamang po ako noon. Sineryoso ko na ang pagbibigay sa church. Kaluguran na po sa aking maging part ng ikakalago ng church. At that time, hindi ko pa alam na gagawin pala akong founder, leader ng church po na ito. Kaya nandito po kayong lahat. Praise God. Kaya nakilala ko po kayong lahat. Well, noon po, ang isa sa prayer ko, gusto ko po maging business. Sabi ko, Lord, gusto ko pong mag-business. Ang gusto ko pong business ay giving. Meaning, gusto ko po magbigay ako ng magbigay, mag-bless pa ako ng mag-bless. Yan po hiningi ko sa Lord. Kung mag-business ako, Lord, gusto ko talaga mag-bless ako ng mag-bless. Okay. Tingnan niyo po. Dahil ang ginusto ko ay gusto ng Diyos. Binigyan niya ako ng malaking vision to feed the nation. Kaya po mayroon tayo ngayong Joseph Feeding Mission nationwide. Praise God. Alam niyo po, nung marami kaming pinagdadaanan na testings sa church, andyan yung mga kasamaan ko, sila Sister Jem, Pastor Dan, at yung iba pang manggagawa. Ang isa po sa ginagawa ko ay magbigay sacrificially. Tagal po yung testings na yun eh. Sobrang tagal. Parang tagal. Tapos nung mga natatapos-tapos yung iba, meron pa ako mga dapat papatotoo sa inyo, pero hindi pa panahon po ngayon. And there was a time na sinabi ng Holy Spirit po sa akin na ibigay ko yung car namin. So, ibinigay ko po ito. Kasi pinagpe-pray ko, Lord, ano gagawin ko? Yung car mo na yan, pamigay mo yan. So sabi ko, sige Lord, kanino ko ibibigay? So sinasabi niya po, hindi naman ako basta namimigay. So sinasabi niya kung kanino ko ibibigay. Then, nung nagkaroon ako ng van, na gusto ko that time, pero mayroon kaming great need. Ang laki ng pangangailangan namin. Sa church. Then, inimpress naman sa akin ng Lord, ipamigay mo yan. Hindi pagbili, by the way. No? Ibigay mo yan. O di, iyak na naman ako sa Lord. Sabi ng Lord, o di ba, gustong-gusto mo yan? Ipamigay mo. Maliit pa si Justin noon, tuwang-tuwa siya. Pagka nakakatakbo siya sa loob. Yun ang gusto ko, nakakatakbo yung apo ko sa loob. Tapos papamigay mo. Meron na nga kayong pangangailangan, hindi mo binenta. Papamigay mo pa. Pinamigay ko po. Okay. So, yan na po yung kinaugalian ko by faith na ginagawa. Pag mabigat ang need namin, mabigat din ang pinipili kong itanim o ipamigay. Kaya, yung van ko po, na hindi pa nagtatagal sa akin, inoffer ko sa pamilya ng isang kapatiran dito. By the way, iba pa po yung unang-unang sasakyan na nabili namin dito sa ministry, ho. Pinabigay naman niya ng Panginoon sa isang kapatiran noon na masipag mag-win ng kaluluwa. So, gusto ko po yun eh. Sabi ko, galing nito. Nagpa-follow up siya, nagbibig siya ng kaluluwa. Yan ang gustong-gusto ko. Gusto rin ng Panginoon yan. O, binigay namin yung kauna-unang nabili namin sa sakin dito. Now, bakit ko po kinukwento sa inyo ang mga yan? Sa totoo, napakarami pa po. Napakarami pa. Kaya lang, itong sinasabi ko, meron ko sa ikong patotoo.
So, bakit ko po kinukwento sa inyo ito? Well, una, gusto ko po ituro sa inyo na ang kingdom po ng God, para maging mabunga, lalabanan po natin ang espiritu ng greed sa paggaya sa generosity ng Panginoon. Kasi may hihigit pa ba sa Kanya? Hindi naman siya tagalupa, tagalangit siya. Diba? Bumaba siya dito. Nagkatawang tao siya, hindi siya tao. Tapos anong gagawin niya? Ituturo niya lang about His kingdom para malaman natin. Para bumilib tayo sa Diyos. Tapos nung umakyat siya sa langit, pagbaba siya ng Holy Spirit dito, yung Ama natin. Para ano? Para yung tinuro niya, maalala natin. Yung Holy Spirit, ipapaalala sa yung tinuro ni Jesus. Para sundin. Di po ba? So, kanina po, well, meron akong mga pinatotoo sa aking pagbibigay. Naalala ko lang, habang pinapatotoo ko po, yung mga sasakyan na naipamigay ko, ay nagbigay din ng patotoo ang Panginoon sa akin about 2 weeks ago. Makinig po kayo mabuti. Around 4 p.m., kinausap ko po yung anak kong si Janice. Sabi ko sa kanya, anak, gusto ko ng bagong car. Kaya pinapacheck ko po sa kanya kung ano pa ang meron ako sa bank. Now, this same day, at around 8:30 in the evening, may tumawag po kay Janice. Ang sabi nung tumawag, we want to bless Pastora with a car. Pili kayo, sabi niya. Oh, naunahan tayo sa baba. Ang lakas ng palakpak sa baba. And then sabi niya, we want to bless Pastora with a car. Pili kayo. Kasi hindi namin alam ang size ng garage ninyo. Kaya, kami po ang pinapili ng gusto namin. Then, nagtanong po kami sa kanila kung ano ang masasuggest nila na brand or model. Para may idea po kami kung anong klaseng sasakyan at ang range ng price na pipiliin na sasakyan. Initially, ang sabi nila, nasa around 1.2 or 1.3 million ang budget. So, naghanap po kami. Nung meron na kaming nagustuhan, ayon sa budget na binigay sa amin, kinabukasan, nagsabi nila, puntahan na namin at tingnan. At pagdating po namin sa showroom, alam niyo po ba yung car na gustong-gusto ko, na ang color ay white, nakabungad doon mismo doon sa unahan pagpasok mo ng showroom. Doon. O, yan pala. Praise God. Gulit. Yan. So, nakabungad siya doon. Pagpasok mo, siya ang unang-unang nandun. Para siya nag-model sa akin nung papasok ako. Okay. Kaya lang, yung nakabungad na white ay top of the line model worth 1.6 million. Hindi 1.2 or 1.3 na budget. But just the same, since nandoon na po kami, pwede namin tingnan na po yun at upuan. Walang nangyari, pagkaupo ko pa lamang, after a few minutes, lumapit na yung mga taong magbibigay. Kinausap si Janice. Ang sabi niya, this is very nice. This one. We've decided, ito na kunin for Pastora. Kaya, a matter of few minutes. Diba? Oh, yan na po. Praise God. Alam niyo po ba, yung Ford kasi ang gusto ko talaga, noon pa. Ford ang gusto ko. Okay. So, ano po nangyari?
of course, nagulat po kami. Kasi nga, in the first place, nakakagulat na yung may tumawag sa iyo, di po ba? Gusto ka ibili ng sasakyan. Right? Well, you see, masaya na kami sa napili namin, pero may extra surprise pa. Ang Lord, in a few minutes lamang. So, binigay ng Lord yung the best. Yung top of the line. Di po ba? Isa pa, very symbolic ang name ng car model na yan. Parang sinasabi nito yung Great Commission na kailangang humayo and occupy territories for the Lord para mas mapalawak pa ang gospel. Praise God. O, timo territory. Kaya, Great Commission, occupy tayo ng territories eh. Di ba? Oh, look at that. Di ka ba maiiyak dyan? Ngayon naman, doon po sa mga nakaalam na nito, nung una, ang sabi nila, wow! Sana all! Totoo ba yan? Sana all! Praise God! Sabi ko, o nga naman, sana all right, diba? Now, sa marami pong o maaari pong nagtatanong, pwede rin ba yung mangyari? O pwede rin ba yung mangyari sa akin? Well, ang sagot po ay sobrang yes na yes. Yes na yes po. Kasi ganyan din ang nararamdaman ko nung nakakarinig ako ng mga patutuo yung sinasabi, may pinuntahan lang daw yung pastor na isang gathering, tapos lumabas lang siyang konti, may nag-abot sa kanya ng check na 1 million. Nangyari din po sa atin yan, di ba? Kaya tayo nagkaroon ng television program, right? Ba't totoo ko na yan eh, di ba? How that? Bata-bata pa ako nun. So, pwede rin mangyari to sa inyo, masigit pa. Kasi hindi lang naman 1 million yung natanggap ko. Mini-wish ko lang nun makatanggap din ako Di po ba? So, ngayon, kasi matanda na ako, naglalambing ako, Lord. Sabi ko, 72 na pala ako, Lord. So, kung nagtatrabaho ako sa gobyerno o saan kumpanya, ibig sabihin, meron akong matatanggap. Diba? By the way, yung mga sasakyan namin, pag tinitignan ko, hanga po ako. Kahit yung luma. Sabi ko nga kay Janice, pag may pupuntahan kaming, bawa, hotel lang yung pinuntahan namin. Pag sinusundo na ako ni Janice na ganyan, sabi ko, nak, ganda pa rin ang sasakyan natin kahit luma na. Honestly. Sobra ako nagagandahan. But this time, sabi ko, ikaw ang madalas nagda-drive. Siyempre, pag luma na, iba naman yung bago, di ba? Babae siya. Gusto ko naman, hindi yung pwede siyang itigil. Although, grabe ang protection ng Lord, right? So, sabi ko, gusto ko naman ng bago kasi matanda na ako. Look at that! Ilang hours? 5 hours ba yun, ha? Mga 5 hours lang. Sinabi ko sa kanya, 4 p.m., 8:30, hindi na pinatulog yung inutusan ng Panginoon. And by the way, buti naalala ko to. Alam niyo po ba kung sinong nagbigay noon? Okay. Excited sila. Parang nagbago po yung anyo yung lahat. Parang dumiretso lahat bigla. Ibang-iba talaga. Wish ko lang nakunan ko ng video. Bago ng anyo. Okay. Okay, gusto niyo pong makilala. Okay. Alam niyo po ba, ma-encourage kayo dito kasi yun pong bumili niyan ay produkto po na ginawa kong documentary, The Hell is Real. Alam ni Jem yan. Alam ni Jem. Ni Sister Jem. So, bumili siya ng CD ko na Hell is Real.
Nung nakilala ko siya, siguro 10 plus years, 11 plus years na. Maayos yung wala siya nakita sa akin I think, dahil kung may nakita siyang negative sa akin, as a pastor, sa tagal na yon, ba't niya ako bibili nito? Right? Tingnan niyo yung process, bakit may mga ganito? Bakit may mga pagpapahala? Kaya sabi ko, ang Lord po pala talaga nagpapala. So, bata pa lang akong nagpapastor noon, pinasok ko yung radio. And then, after the radio, pinasok ko yung television. Yun nga yung sabi ko, Lord, gusto kong television, pumasok eh. Pinagbigay sa akin, matandang dalaga. Nakikinig sa radio program ko, madaling araw. Can you imagine that? Isang preaching ko pa lang, matandang balo. Bibigay ng 1 million, gusto niya daw mag-television program ako. So doon nag-start yung television program natin po. Paano kung hindi ako sumunod? That's the question. Yun din ang gusto kong iwanan sa inyo. Paano kung hindi ako sumunod? Kaya ako kayo ini-encourage. Sumunod. Kasi lumilipas ang mga oras, hindi kayo sumusunod, andun na yung patotoo eh. Hindi niyo makukuha. It's there already. Nandun na. Sa inyo lahat. 100% sure ako. Kasi isa lang naman yung Diyos natin, di po ba? So, ganun po ang nakita ko. Meron akong ginawa na yon, documentary. Kaya nakilala ko ang tao na ito. Can you imagine, kung hindi ako gumawa ng documentary, hindi ako makikilala. Hindi kami magkakakilala. Yung pagsunod sa Panginoon, yung paggawa ng proyekto sa Diyos. Paggawa, proyekto yun eh. Hindi lang naman ako umattend ng church. Dami kong project. Dami. Hindi ako tumitigil eh. Anong gusto mong pagawa sa akin, Panginoon? Abay, kakausapin po kayo ng Lord. Kakausapin. Mula doon punta mo yung mga bata, doon nakita mo doon sa kalye. Dali mo sa McDo. Mga ganun yung una ko eh. Anong gagawin ko, Lord? Tamad ako maglakad ng basta ako lang. When you ask the Lord, He will answer. Pag alam niya, totoo kayong nagtatanong, kakausapin niya kayo. May spirit tayo. God is a spirit. He will talk to our spirit. At sasabihin niya, anong gagawin natin. So, blessed po ba kayo? Amen. Praise God. Actually, marami pa yung mga kasunod. So, bawat blessing pala na ibibigay ng Panginoon, makikita nyo, mayroong klase tayong pagsunod. The more tumataas ang binagawa natin sa Panginoon, the more you sacrifices, makikita mo, as you age, kasi ako matanda na 72. So, sabi ko, na-realize ko, sayang ang buhay ng tao. Kaya ganun po ako magsalita. Lagi kong sinasabi, maraming tao hindi nagbabantay ng oras, ng day, ng month, ng years, hindi. Parang maandar lang ang buhay ng tao. Gising ng umaga, kung anong gustong gawin, yun ang gagawin. Walang purpose. Hindi. Ang purpose po natin, malalaman natin sa pag-build natin ng matinding relationship sa Lord. Always asking Him, you will not stop asking Him, anong gusto mong gawin ko? Anong gusto mong gawin ko? Anong gusto mong gawin ko? Then pag may ginagawa ka na, sasabihin mo ulit, ano pa, Lord? Ano pang gagawin ko? Ano pang gusto mo? Then sasabihin niya ang gagawin mo. And then, pag ginagawa mo pa, sasabihin pa, Lord, ano pa susunod, Lord? Naliliitan ako dito, Lord, I know you are a big God. I want something big, Lord, para makita kita. Kasi kung maliit lang, di ba, parang baka ako lang naman yun. I want to see you, Lord, yung malaki. Kaya ang gagawin niya, bibigyan ka niya ng hindi mo kaya. Bibigyan niya, hindi niya kaya. Ayaw mong gawin. Mahihain ka. Sabihin niya, pumunta ka doon sa kapatid mo. Mahihain ako noon hindi pa ako pastor. Nag-start pa lang ko. Doon sa kapatid mo, turuan mo siya. Ano, tuturo ko, Lord? Buksan mo lang yung Bible. Pag sumunod ka, yan ang basahin mo, Matthew 6:33. Basahin mo lang. Sunod ako. Tamad ako lumabas. Pero pag narinig ko na yun, kasi kinakausap ko siya di sasagot siya.
mag-build po kayo ng relationship sa Panginoon. Kasi sayang ang buhay, umaandar. Di po ba? Umaandar, walang nangyayari. Then tatanda po tayo. Ganun pala pag matanda na. I'm 72. Ang dami ko pang gustong gawin. Kaya lang nararamdaman ko yung katawan ko. Hindi na kaya yung dati kong ginagawa. Pero hindi ako umistop in sharing the gospel. Tingnan nyo. Nung pasok ng pandemic, sarado yung radio, right? Sarado lahat. Di ako pumayag. Bago nagtapos ang first year ng COVID-19, first year lang po yun, no? Aba, sabi ko, hindi pwedeng walang kapalitang radio. Ang ginawa ko po, yung Troms Go. Kaya po tayo may Troms Go live. Kasi yung nasirado yung radio eh. Sabi ko, hindi ako papayag. Nakuha niya. Bukod pa yung ginagawa ko every Sunday. And ngayon, pwede hindi ako mag-preach na dito. Gusto ko sabihin sa anak ko, napapagod na ako. Ikaw na lang. Doon na lang ako sa internet. Pwede. But I know I have a message and very important. Sabi ko, nakakatayo pa ako. Bakit? Hindi mag-effort pa ako. Hanggang kunin ako ng Lord kung kailanman o sa pangdating niya. Tama po ba? Kung ako ganito na po, edad ko, edi lalo na po kayong lahat dito. So magsama-sama po tayo. Kaya ako nagpatotoo eh. Nakuha niyo po. Praise God. Okay, kaya nga po sa lahat ng mga taga-subaybay ko, paulit-ulit ko po kayong sinasabihan, hindi po ba? Tungkol sa obedience, sa word. And then, worship. Kasi di ka makaka-obey. Pakinggan niyo pong mabuti ito, ho. Kasi hindi ka makaka-obey kapag hindi ka nag-worship. Hindi po. Ang pagkakaroon po ng lifestyle of worship, ang sikreto ko sa lahat ng pinagdaanan ko. Yun talaga. Yes, prayer. Pwede mag-pray, pwede magbasa ng Bible. Marami naman nagpe-pray, marami nagbabasa ng Bible. Pero makikita niyo, walang nangyayari sa life. Di po ba? Ang difference, ito pong worship. Sabi ko, ito lang ang para sa Diyos eh. Kasi pag nagpe-pray tayo, para sa atin yun. Di ba? Pag nagpa-fasting tayo, para sa atin yun. Pag nagbabasa tayo ng word, para sa atin din yun. Lahat yun, hindi kailangan ng Panginoon. Isa lang ang kailangan niya, worship, kasi Diyos siya. Right? Kaya yung worship, para sa Kanya. Yan ang hindi ko tinantanan. Hindi ko po tinigilan talaga. Lifestyle ng worship. So, tandaan po ninyo, ang worship, major po siya. Kahit magbasa ka nga ng Bible, kung di ka nag-worship, mahihirapan ka mag-obey. Yan po natuklasan ko, mahirapan kayo mag-obey pag hindi kayo nag-worship. Kasi pag nag-worship, bumababa yung presence ng Lord, ini-empower kayo eh. Ini-empower kayo, kaya nakakagawa kayo ng hindi nyo kayang gawin. So, yun ang mangyayari. Again, ang worship, major po siya. Kahit magbasa ka nga ng Bible, kung di ka nag-worship, mahihirapan kang mag-obey. Now, pag di ka nag-obey, yung blessing ng obedience, hindi mo makukuha. Pwede kang attend ka ng attend, lahat ng inattenan mong gawain, wala kang change kasi hindi ka nga nakaka-obey. Hindi ka nakaka-obey kasi hindi ka nga o hindi tayo nakaka-worship. Isa pang secret na natutunan ko, kaya ako sumusunod sa giving. Kasi ang main goal ko po, look at this, ang main goal ko po ay masunod ang will o kagustuhan ng Diyos. Hindi lang ang umani kagad. Yung po nagmamahal eh. Gusto mo, matuwa siya eh. Hindi yung bibigay mo sa akin. Di po. Dito ako masaya. Alamin ang gusto niya and then masunod ko. Diyan ako nakafocus. And then doon niya ibibigay pala eh. Kasunod yung pangako niya. Sabi ko nga, ba't ako ganon? Kasi ang mga blessing, alam ko, nandyan lang yan, nakahanda na. Now, ito po ang maganda. Kaya ako po ay sumusunod, umpisa pa lang, kasi motivated ako ng totoo kong
love sa Lord and reverence sa Kanya. Kasi nga po, worshiper ako. Natutunan kong mahalin and to revere His Word. Nagkaroon ako ng takot sa Kanya. Takot na may paggalang na bagay lamang sa Diyos. Yan po yung pinakita ng Lord. Alam niyo po ba, may layers ang love. Ang una ko nakita, iba ang love pala sa Lord. Pinakamataas siya. Hindi siya kapantay sa mga anak mo, pamilya mo. Hindi po pala. Kailan ko lang yan natuklasan. Kasama ko si Janice, nagdadrive siya. Sabi ko, alam ba, anak, tinuro ng Lord sa akin. Kaya ako ganito. Iba pala yung level ng love natin dapat sa Lord. Kaya nahihirapan ng tao kasi ang ginagawa ng tao, mas mahal niya yung sarili niya, pamilya niya. Sarili niya. Kaysa sa Lord. Akala nila pag nag-church, mahal na nila ang Lord. Hindi po. Hindi. Kailangan sumunod tayo. Okay, bantayan natin yung pagsunod sa Kanya. So, iba po. Itong hinahanap ng Panginoon na pag-ibig sa Kanya, higit sa lahat. Yan po ang motivation ko. Takot ako sa future ko na hindi ko siya kasama. Na wala siya. Di ko siya napifeel. Di ko siya napifeel o naririnig. Kaya ko po sinyer ang testimony ko. Hindi para magyabang lang. But the best way na maturuan ko po kayo, yan ang alam ko, o maturuan ko kayo by example kung ano ang ginawa ko. Para makita po ninyo na buhay ang Diyos. Okay, tandaan po ninyo ito. Trials will come. Pero kapag faithful kang sumusunod sa Diyos, di ka nagtatampo sa Kanya. Hindi mo sinasabi na binigay ko na ang lahat, Lord. Ganito pa rin ang nangyari sa akin. Walang isang binantayan ko po I never question God. Hindi po. Yan ay may pagmamalaki ko. Hindi ko kinwestiyon ng Lord. Bakit naman ganito, Lord? Niwanan ko na yon, ganito pa. Ang question ko sa Panginoon, yung mga bagay na, Lord, gusto ko pong matutunan ito. Kasi gusto kong masunod. Pero, questioning God. Pasalamat po ako. Doon pala nagpo-flow yung karunungan din ng Panginoon. Kasi, nilagay mo siya sa pinakamataas sa lahat. Kaya hindi kanya pababayaan. So, sabi ng mga nakakakilala sa akin, magaling daw ako magtago ng trials. Hindi daw halata na mabigat ang pinagdadaanan ko kapag may pinagdadaanan ako. Sabi nga nung kausap ko minsan, nung alam niya yung dinaanan ko, na problema, dito sa church. Sabi niya, hindi na ako mag-feeding muna kung ako si pastora. Sabi niya. Pero hindi nga halata may pinagdadaanan. Well, by the way, hindi po ito sa aming pamilya. But sa mga persecutors na pinatunayan naman ng Diyos, na lalo akong nagiging victorious. Yun po yung maganda. And I hope, one of these days, pag ginusto ng Panginoon, ipatotoo ko yung mga sinasabi kong yan. Ipapatotoo ko. Hindi pa lang ngayon. Okay. Praise God. Well, sabi ko nga, hindi hadlang ang pagsubok para hindi po natin gawin ang pinapagawa ng Panginoon. Kaya hindi ko po pwedeng sabihin smooth sailing lang ang buhay Kristiyano. Well, trials will come. Faith will be challenged. But victory is waiting for you if you will not give up and succumb to the deadly sin of greed.
Well, yan po. Ang salita na pinadala ng Panginoon sa inyong lahat. At bilang pabaon, sabi po sa 2 Corinthians 9 verses 6 and 8. Tingnan niyo po ang sabi rito. Tandaan ninyo ito. Ang naghahasik ng kaunti ay umaani ng kaunti. At ang naghahasik ng marami ay umaani ng marami. By the way, hindi po ito tungkol sa tithing, iba po ito. So at magagawa ng Diyos, sabi rito, na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan. Para sa lahat ng panahon, maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matutulungan ang iba. Walang maganda pa po, marami ang makakaalala at magpapasalamat sa Diyos. Yun ang isa pang maganda. Pakinggan niyo po ito. Sa verse 11, ang sabi rito, pasasaganain kayo ng Diyos sa lahat ng bagay para lagi kayong makatulong sa iba. At marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa tulong na ipinapadala ninyo sa kanila sa pamamagitan namin. Alam niyo po, ang pinakamaganda rito na sana hindi niyo po na-miss. Pag ginagawa po natin yung sinasabi rito, especially yung pagtulong po, ang sabi rito, sigurado maalala nila ang Diyos eh. Can you imagine? Pag nagbibigay tayo ng tulong, maalala nila ang Diyos. Right? Kahit maaring hindi pa sila nakakakilala, pero di ba yung bigkas na kagad ng marami, salamat sa Diyos. Tama po ba? So, yan po, ang napakahalagang regalo na mensahe ng Panginoon sa inyong lahat. Praise God. Sige po, mananalangin po ako. Thank you, Jesus. Sobrang salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Sa napakaganda na mensaheng ipinagkaloob mo po sa amin. At sa oras na ito, Panginoon, humihingi po ako sa iyo para sa lahat ng nakarinig ng mensaheng ito na huwag silang mag-alala sa anumang pwedeng katakutan nila na sila ay pwedeng mawalan sa pagbibigay nila sa gawain mo. Panginoon, bigyan mo sila ng maraming revelation and conviction din, O Lord, kung mayroon pang natitirang doubt o ano pang kasalanan. Hugasan mo kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo na nabuhos sa cross ng Kalbaryo. Panginoon, hinihingi ko po na bawat isang nanampalataya at susunod sa iyo, salubungin mo po sila ng patotoo na hindi nila makakalimutan upang sila po ay patuloy na makakilala at maniwala na buhay nga ang Diyos na aming sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Thank you po, Pastor Emerita, for that anointed message. I know, excited na po kayo. Lahat ay ready na to express yung generosity ninyo. But before that, panoorin po natin to. I'm Teacher Rose Ariola po, 71 years old. I've been in prison for 26 years. Dito, pinakamahirap adjustment. But God made me so. Kasi ngayon lang namin napapansin ng Diyos. Ang kailangan namin dito is love. Kasi marami nang nakalimutan ng pamilya. Kaya kaka-survive kami because of the support ng JFN. They have been catering values education for 23 years. Napakinggan ko one time sa radio the Rock of My Salvation and I tried to call, response kaagad. 3 days nandyan na sila tapos nagkaroon ng
ito na, monthly support. Biglang darating ang mga fruits like apples, pampalakas, andyan lagi. Nagugulat na lang kami. Ganong katindi ang JFM. So nabuhay kami na bahagi ng aming buhay bilanggo, ang JFM. Ang laki ng influence sa akin. I am being encouraged. The only thing that we can do to give back the reward is to keep on praying for those, especially the donors, kayong mga youth, to stay, in the Lord. Ay, nako, Pasko na naman. Yan hinintay namin. Ang sasarap ng pagkain. Diba? Lagi may hamon. Pandemic man o hindi. Akala nga namin ng pandemic, there's no hamon, pero may hamon pa rin. Salamat sa mga supporters ng HAM. Salamat po, may JFM. Merry Christmas in advance. The heart of this ministry, of our ministry, na as you can see po, yung mga inaabot talaga natin is yung mga kapuspalad. Mga di masyadong nabibigyang pansin. Kaya this Christmas, gagawin po ulit natin yan. Sabi nga ni Teacher Rose kanina, JFM never stops. For only 400 pesos po, one family can have a celebration. Meron silang spaghetti, may fruits, may ham and bread, and also gift pack para po sa mga bata. We desire na maipatikim din po natin sa kanila yung mga na-enjoy natin. Kaya samahan niyo po kami and let's make Jesus happy this Christmas. An orphan once told us that all she wanted for Christmas was a family. Be a Family has since been our Christmas campaign to provide for orphans, prisoners, the elderly, and poor families who are deprived of the abundance of food and gifts during the holidays. Maraming salamat po, JFM. Napakalaking tulong po. Merry Christmas po. Sa totoo na po, Merry na po ang Christmas namin dahil dito. Marami pong salamat talaga. Through the years, we have raised thousands of Noche Buena meal bags, toys for the kids, and 1,000 pairs of shoes, and even completed our first housing project in time for Christmas. We believe that this campaign is a gift that will truly make Jesus happy and stand as a reminder of His unfailing love to thousands of people across the Philippines. Be a family to somebody this Christmas. See the description box to support this campaign today. Support po ating online ministries, The Rock of My Salvation FB page, where you can listen to Pastor Emerita's messages and also share your insights or takeaways po that will surely bless other people. Joseph Feeding Mission FB page, yan, dyan niyo po makikita yung mga next pa nakaganapan ng ating preparation for BA family. And also our church at home, Tuesdays to Fridays po yan, 8 to 9 p.m. And Troms go live every Saturday, 8 to 9 p.m. also. And again, let's make worship our lifestyle and keep cultivating the culture of giving in and out of our church. God bless you po, and we hope to see you all again next Sunday.
Welcome to Troms Go. Troms Go is an acronym for the Rock of My Salvation Global Outreach that fits our purpose statement perfectly. To go into all the world and preach the good news to everyone. Matthew 28:19. Therefore, go and make disciples of all the nations. Founded by Pastora Emerita Barqueros in 2001, the Rock of My Salvation is the media ministry of the Church of Jesus the Sovereign Lord. You also may have heard of Troms in our weekly radio program, DWIZ 882 kHz. We have always desired for more radio airtime and audience reach beyond the Philippines to preach the good news. Today, through Troms Go, we practically have unlimited airtime and a global platform that can reach into all the world. To accomplish our mission, Pastora Emerita is taking the preaching of the gospel to another level. We are excited to invite you to join the Troms Go community. Once you become a member, here are some of the benefits and exclusive content that you will get to enjoy. Fresh visions and revelations about God's Word to Pastora Emerita. Receive your Now Word and make room for the life-changing presence of the Holy Spirit. Mentoring by Pastora Emerita. Master your walk with God. Have your character and attitudes refined and experience a 180-degree turnaround as you listen to never-before-aired preachings and insights released only to the community. Struggling to get through the week? Refuel here and receive refreshing word, biblical promises, real-life stories, and inspirational posts to cheer you on. Get an inside look as Pastora Emerita takes you behind the scenes of the making of her messages, her own lifestyle of worship, her journey as a pastor and a mom, and learn her secrets that led her to true success in life. Engage with the Troms family as we share personal insights to Pastora Emerita's messages, host online discussions, Q&A, and create opportunities for you to serve and help build God's kingdom together. If you want to break free from problematic patterns and cycles of life and desire true and lasting change to become who God designed you to be, we welcome you to the Troms Go community.